Nagpipirma na si LB Gatillo. Mike. Tabingin na daw yung muso mo. Yan. Ako muna, sir. Sir, ano po yung rason bakit po sinusuportahan niya itong Tay Kami Naman? Kasi yung naupo si Presidente Digong, naramdaman namin yung safety ng mga bata, lalo o as a father, naramdaman ko yung security ng mga anak ko. Yung, ako hindi ako makakapos. Kaya ako nabinoto sa BBM. Dahil na sinabi niya, itutuloy niya yung ginawa ng President Digong. Na baliktaran talaga. Kaya ngayon, siguro oras na para ibalik ulit yung Duterte, hopefully. Madaling panahon sa Sir, ito na lang, sir. Si Ma'am Sara Duterte po, nag-declare na, nag-anunsyo na po siya na lalaban siya na presidente this coming 2020. Para sa inyo po, ano po yung opinion nyo, too early or ano po? Ma'am, kahit hindi pa naman nag-declare si Madam Sara, suportado na namin dahil yung brother ko is taga-Davao sa Maylana. Doon siya nakakuha ng mga negosyo niya, yung mga lupa niya. Kaya minsan, pag pupunta ako ng Davao, nararamdaman ko yung safety. Saka yung, parang Manila rin, yun ang, well, moderate na, marami ng building, marami ng traffic, katulad ng Manila rin. Ayun, kaya hindi pa nag-declare si Duterte na dahil naramdaman ko ulit, hindi pa naging presidente si President Digong, naramdaman ko sa Davao pag gumagalaw ko ng Davao. Kaya na po siya, mas lalo kong naramdaman. Yung safety, pinaka-importante lalo sa mga anak ko, talagang pinaka-importante. Ngayon, parang kakatakot. Balik sa dati, mas worse pa. Marami sa lugar namin, taga-Tondo, marami nang yuri na naman. So, solid po na sinusuportahan niyo si Ma'am BP. So, ano po, sino po yung personal choice niyo kung sakali na maging BP niyo? Si Senator Marcoleta, kaso pag umakit siya, mawawala tayong tao sa Senado. Salamat ha! Mawawala. Siguro kahit na lang kung sino yung makakatulong sa atin, lalo kay Tito. Siya na yun. Kung matatanungin mo, si Marcoleta sa anak. Pero kung ano siya, mahirap eh. Mawawala tayo ng tao sa Senado na which man napakalaking bagay niya. First three na choices mo, sir, na dahil kailangan mo si Marcoleta, ano po yung first three na kung sakali? Siguro Marcoleta, si Atty. Vic, saka si Big, ha? Robin Padilla. Atty. Marcoleta, Vic Rodriguez, saka si Ayun. alam mo talaga yung talagang hindi mangiiwan. Yan ang may importante dahil nangyari na sa atin. Hindi lang nang iwan pa ng marami pa sila. Sir, doon po sa tatlong na napili nyo, panalo-panalo na po sila Marcoleta, si ano yung isa? Robin Padilla. Pero si Atty. Vic hindi pa siya nanalo. Ano po yung nakikita nyo sa kanya na posible na pwedeng pambato siya sa Vice President? Meron siyang paninindigan na prinsipyo, saka yung marunong since na abogado siya, marunong siyang sumunod kung ano yung nakalagay sa konstitusyon natin. Even though na may mga abogado tayo na ewan din, na natatakalan, alam naman natin na si Atty. Vic pagtama-tama kung baliin. Hindi mo siya, sa nakikita ko Atty. Vic, hindi mo kaya baliin yung prinsipyo. Kahit sabihin mo makakapit tayo, once na may mali ka, kapag sabihin ka, nakalabanan ko ba? Ayun lang. Kasi bilang ano rin siya, bilang ama rin, yung gusto niya rin, yung safety magiging. Thank you, sir. Anong pangalan po nila, sir? John, okay. June Okay. Altea. Altea. Salamat. Thank you, sir. Saan yan? Ipopost namin sa Facebook, sir, ha? Okay lang po. Testimony. Kanino? Ngayon, dito na si sir. Magpipirma na siya, Ayaw. Kasama ata sa Salvi yun eh. Wala lang sa may pinto. Punong-puno na, no, sir? Ika.
Ayun, si Sir. Anong pangalan nila, Sir? Sir Michael. Pipirma ka din, Sir? Sa loob po. Sir, ano po yung nag-udyok po sa inyo? Bakit nyo sinusuportahan itong Tay Kami Naman? Naku, siya yung magliligtas sa ating lubog na lubog ang Pilipinas eh. Yun na nga lang ang matino eh. Yun pa ang pinaladala doon. Kailangan ibalik eh. Siya ang pag-asa, pamilya nila. Kinurap tayo lahat eh. Nakakaawa eh. Ang daming naghihirap sa atin na masisipag naman, hindi makabangon-bangon dahil sa politika. And nagkaroon nga tayo ng isang ideolohiya na politician eh. Tapos yun pa pinadala. Pag mabait ka nga naman, saka gusto mo baguhin, no? Yung pa yung pinapadala. Sobrang masakit. Kaya eto, kailangan natin suportahan lahat ng ito. Ayun, thank you, Sir. Ganda na sinabi yung sir. Ito may tinatali ni Sir yung bandela ng Pilipinas. Ayun. Sir, ano po yung tinali nyo dito, Sir? Bring him home. I bring Rodrigo Duterte home. Yes. So, ito na po yung sasakyan na talagang umikot po buong Pilipinas. Ayan o, bring home PRRD alive. Ang grabe, guys. Kaya punong-puno na siya ng pirma kasi lahat ng mga nagpipirma ay pumipirma din po dito. Kumbaga parte na siya ng kasaysayan to, no? Duterte, proudly raised by a Duterte. Ayan lang. Hi po. Nandito si Tatay Digong. Ay, nagpirma na siya. Sir, nakita ko yung damit mo kanina. Ang ganda eh. Original eh. Duterte. Talaga mga original sir. Oo. Para kay tatay. Labas ko na. Tatay Digong. Ayan, no? No to BBM. Ayan, nakita ko guys, oh. No to BBM. Ayan, nakasulat. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Ayong. Grabe. So, yan po yung sasakyan, guys. Okay, okay. Papa? Oo, Pagtapos ng pirma, magsalita ka. Hi, kami naman. Dapat makauwi ka na as soon as possible dahil magiging Pangulo na si Pangulong Sara Duterte. Mahalin natin ang Pilipinas.